Mga kababayan, nagpapatuloy po ang search and rescue and retrieval operation ng pinagsanib ng mga ahensya ng ating pamahalaang lokal ng Angeles, Pampanga at probinsya. Ganun din ng national tulad ng Bureau of Fire Protection, PNP, DRRMO ng Angeles City, DPWH, kasama ang Red Cross. Ganun na rin ang tulong ng MMDA. Upang magkaroon pa tayo ng maisasalbang buhay ng mga natrap ng mga manggagawa, construction workers sa ilalim ng gumuhong kasalukuyang ginagawang building na hotel. Diyan po sa Doroteo Street sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nanaganap kahapon, Linggo, alas 3 ng madaling araw, umigit kumulang alas 2, alas 3, May 24, 2026. Habang kasagsagan ng malakas na thunderstorms o pag-ulan, natutulog at nagpapahinga ang mga construction workers sa ilalim ng gusali na gumuho dahil ito ang kanilang quarters o pinagpapahingahan. Dumating nga rin ang mga makinarya na siyang bubuhat sa mga mabibigat mga bato at mga bakal na nakadagan sa mga naipit na mga construction workers na nasa 23 pa o 23 na katao. Una rito ay nailigtas na ang nasa 24 na mga katao na bahagi pa rin o kasama sa naapektuhan ng gumuhong gusaling iyan na itinatayo. Sila ay nasa ospital na rin at nagpapagaling sa mga tinamong galos o pagkasugat. Ganon din, mayroong dalawang nadiskubre ang mga rescuer na buhay pa na nakakausap nila ito. Di umano ayon kay Angeles City Mayor Carmelo John Lezatin Jr. mula sa ilalim ng guho o ground zero. Ayon pa rin sa mga nakausap nilang buhay pa ng mga construction worker na naipit sa ilalim, ay meron pa rin silang katabing isang matanda na naipit. At ito ay pinigyan nila ng mga maiinom o pagkain yata habang isinasagawa ang pagre-rescue. At napag-alaman din na bumaba na sa 20 kahapon ang iniligtas mula sa 23 o 23. Mayroon pa rin daw napag-alaman na construction worker na umuwi lang pala ng kanilang bahay at hindi nakasama sa naguhuan na dalawa. Ang mga ito ay ligtas naman sa kanilang mga bahay. Isa pa lamang ang nakumpirmang patay, isang Malaysian national na may disability na nasa katabing hotel, nagbabakasyon at ito ay namatay dahil bumagsak ang bahagi ng gumuhong building sa pader nitong hotel na tinutuluyan mismo ng nasabing Malaysian national na ikinamatay nito kaagad at ikinaipit ang mga bato o bakal sa pagkaka-partially damage ng building ng hotel na ito na tinutuluyan nga. Tuloy pa rin daw po nating ipanalangin ang kaligtasan ng mga naipit na mga construction workers sa loob at sa ilalim ng gumuhong gusali at ganun din ipanalangin itong mga rescuer natin ng mga bayani na harinaway ligtas sila, pag-ingatan ng Panginoon sa kanilang ginagawang pagsasalba ng buhay ng mga naipit pang mga construction workers sa ilalim ng gumuhong building na ginagawa nga. Si Secretary Vince Hison ng DPWH ay nandoon din upang i-supervise ang gagawing pagtulong ng DPWH. Ganon din si General Torre ng MMDA kasama ang kanilang mga kasamahan sa nasabing tanggapan na tumutulong sa Search and Rescue and Retrieval Operation.
So hopefully, mailabas na po yung ating isa pang identified na survivor pa as of now. And ginagawa po natin na lahat na ma-stabilize siya habang nasa baba siya kasi may part pa po ng paa niya na naipit. Pero buhay po siya as of now. And the other one po, ang nakikita natin dun sa isang victim is yung kanyang kamay, pero buhay pa rin po siya. Hindi pa lang po makausap, pero buhay po. Pero aminado silang bahagya silang mahihirapang maghanap ngayong gabi. Ang mga susunod po nating challenges is that magdidilim na. So yung ating pong visibility sa normal operations na may liwanag, bababa po siya ng percentage of magiging possible accomplishment natin. So, kumbaga mas tatagal dahil po sa impede yung ating visibility. Pero basta coordinate ka lang kay Colonel, sabi niya. Para nandito naman yung gamit na. Opo, nasa vicinity po. Tapos kung may kailangan silang mga mano-manong equipment, kung meron tayo, yes po. Dito lang sa site. Sir, ito yung sir, ito yung identify na Dalawa. Sa DPWH, ready to go once na sabihin ng BFP, kailangan na silang immobilize. So, at least mga 6 na heavy equipment ang nandito na in the surrounding areas. Kasi, pero nakita nyo naman, masisikip yung kalye. So, pagka kailangan na sila, papasok na. Mayor. Camera, sir. Camera po. We just talking. Okay lang po, sir. The guy. That's your phone. That's your phone. The friend, my friend. Is it ringing? Is it ringing? Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais niyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a liquor scared, neither one prepared. Beauty. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.